baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya? Datapwat, kung ang babae ang may mahabang buhok ay isang kapurihan niya, sapagkat ang buhok sa kanya'y ibinigay na pinakalambong. Chase. Datapwat, kung tila mapagtunggali ang sinuman, walang gayong ugali kami, ni ang iglesia man ng Diyos. Sa iglesia ng Diyos, hindi tayo mapagtunggali. Kung ano sinabi ng Diyos, sinusunod natin. Kaya ang sabi sa Biblia sa 11:14, hindi baga katalagahan din ang nagtuturo kung ang lalaki mahaba ang buhok, mahalay sa kanya. Kaya ang lalaki nagpapagupit. Ang iglesia ni Manalo rin, may nakita akong pasubo nung araw na ayaw nilang, ang lalaki nila mahaba ang buhok. Eh bakit yung kapiraso sinusunod? Eh bakit yung susunod na talaba ay sundin? Ang mga babae libre-libre magpagupit. Anong aral yan? Anong aral yan? Kaya kung mag-iisip ka, kapatid na Kim, ang salita ng Diyos, ang babae dapat nakalambong. Ang lambong na bigay ng Diyos, mahabang buhok. Kapurihan ng babae yun sa Diyos. Eh yung lalaki, hindi dapat maglambong kasi kapurihan niya, yung ulo niya na si Kristo. Ang simboliko ng ulo ng lalaki si Kristo. Hindi mo dapat lambungan kasi kaluwalhatian ng Diyos yun eh. That is the expression of God in ourselves. Yung Kristo ay kapangyarihan at kaluwalhatian ng Diyos yun. Pagka nasa iyo ang Kristo, it's your glory in the sight of God. Kaya ang lalaki hindi dapat maglambong kasi ang representasyon ng kanyang ulo ay si Kristo. Pero ang babae dapat nakalambong. Ewan ko kung naglalambong ang iglesia ni Manalo sa kapilya, no? Eh, lambong ba sila sa kapilya? Oh. Alam ko may lambong sila eh. Lambong na tela. Hindi nila tinuro na ang tunay na lambong na bigay ng Diyos sa babae, yung mahabang buhok. Siguro tanungin natin si kapatid na Kim. Naglalambong kayo sa kapilya, kapatid na Kim? Ano po yung lambong? Hindi ko magsasagot. Hindi niya alam. Yung lambong yung belo, kapatid. Yung belo. Lalambong kayo sa kapilya, kapatid na nagbebelo kayo. Hindi po. Ay, hindi. Ano to? Eh, hindi ba iglesia ka ni Kristo, kapatid? O, eh, ba't hindi kayo naglalambong? Alam ko kasi dati naglalambong sila eh. Naglalambong. Si ano, yung kasing kapitbahay namin, si Kawan eh. Pangatlo ang Doon sa San Marcos. Ano yun eh, diakono yun eh. Ay, diakonesa yun eh. Puting-puti yun, pati lambong niya, puti rin eh. It's the first time na narinig ko, hindi naglalambong ang mga members ng Iglesia ni Cristo. Pero alam ko naglalambong. Ngayon, kaya tinatanong ko naman sa'yo, hindi naman siguro masama dahil nagtatanong ka rin naman sa akin para masagot kita ng prangkahan. Ang Iglesia ni Manalo, ang lambong nila, tela. Sa Biblia, ang lambong, mahabang buhok. Ang lambong ng babae, mahabang buhok. At kung titignan mo yung spiritual na significance ng mahabang buhok, kaya isang bagay na sagrado para sa Kristiyana, yung mahaba ang buhok niya. Kasi ang sabi dun sa 11:7, katotohanang ang lalaki hindi nararapat maglambong sa kanyang ulo. Palibasa'y larawan siya at kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit ang babae siyang kaluwalhatian ng lalaki. Sapagkat ang lalaki hindi sa babae,
kundi ang babae ay sa lalaki. Sapagkat hindi nilalang ang lalaki dahil sa babae, kundi ang babae dahil sa lalaki. Ibig sabihin talaga sa spiritual significance and priority, ang Diyos hindi niya nilikha ang babae, ang lalaki para sa babae. Tagalaw. Ang babae nilikha niya para sa lalaki, maging katulong, katuwang. Pero ang lalaki hindi ginawa para sa babae, kundi para maglingkod sa Diyos. Yun ang pangunahing itinuturo ni Pablo. Hindi nilalang ang lalaki dahil sa babae, kundi para maglingkod sa Diyos. Hindi nilalang ang lalaki para dahil sa babae, kundi ang babae dahil sa lalaki. Kajis, dahil dito, nararapat na ang babae magkaroon sa kanyang ulo ng tanda ng kapamahalaan, a sign of authority over her head because of the angels. Kaya ang babae dapat may lambong. Bakit? Hindi tayo napunta ng Diyos. Nagpapakita na ikaw Parang maganda natin na eh. mahabang buhok ay you are showing Ba tayo ano? that you are under the power of Christ, the power of God. Pagka naglalampong ka. Kaya sabi sa Biblia, hindi nyo ba nalalaman, di baga pati ang naturalesa, ang katalagahan, nature, nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki, mahalay sa kanya. Kadapat kung ang babae ay may mahabang buhok, isang kapurihan niya, sapagkat ang buhok sa kanya ay ibinigay na pinakalambong. Kaya makikita mo, kapatid, ewan ko kung yung mga pensamento, ano ba yung sa kaisipang Katoliko, no? Yung kaisipang Katoliko, ewan ko kung naiintindihan ng iba. Nakakita ka na ba ng retrato ni Maria o ribulto ni Maria na papel? Yung mga santa-santa nung araw ng Katoliko. Nakakita na kayo ng short hair sa mga santa? Kaya mo na yan? Kasi nga, Yan. mahalay sa Yung plastic. kapurihan ng babae, mahaba po. Bilad. It is a Catholic thinking na dinitipik si Maria mahaba ang buhok. Maglakad. Buti pa yun, may basis sa Biblia eh. Pero itipik mo si Kristo, mahaba ang buhok. Atarantaduhan na naman yun. Bakit? Si Kristo may sabi na ang lalaki mahalay ang mahaba buhok, tapos siya mismo mahaba buhok niya. Nasa panahong Kristiyano yan. Hindi nyo ito. Lahat ng retrato ni Kristo sa Katoliko, mahaba buhok eh. Dati ganyan sa akin oh. Oo, ganyan. Hindi nyo nagkasala-salibuot ng mga bagay sa relihiyon. Yung Kristo na nagturo nitong aral na ito, nilagay nila sa retrato, mahaba buhok. Kulay. Wala kayo rin sa kulay. Yan. Halos lahat yan, mahaba buhok eh. Kulay Oo. Bawal nga ni Kristo sa lalaki, mahaba buhok eh. Tapos lalagay mo parang si Mona Lisa itong isa oh. Yan. Okay lang. Okay lang, murahin mo ako. Ano yung pangalan nung nagmumura? Ano ba yung sabihin niya? Nagmumura. Ay, Pag-uwi ko na sa Pilipinas, kulong ako. Dati. Gusto na sa Brazil na raw ako mamatay. Michael Reginal. Ano ba ginawa kong masama sa'yo? Bakit mo ako gustong makulong? Dahil ko raw kaso. Ay, sa balita ko sa'yo, na-dismiss na. Lahat dismiss na, isa na lang hindi. Yung rape, dahil hindi pa yun naiimbestiga eh. Kasi hindi naman totoo yun.
Pero awa ng Diyos, na-dismiss na. Marami. Pati nga yung mga file nyo, ako fugitive, kung ako bagamu, ano tawag ko? Yung fugitive, ano sa Tagalog? Gante, tinanggihan ng korte. Dininay na i-declare ako ng korte fugitive. Yung pinaglalagay nyo yung pinaglalagay ng iglesia ni Juanado sa sa Interpol, ay kagagawan nyo lang, wala naman talaga yan eh. Pero magbabayad din kayo sa tamang panahon sa lahat ng kasinungalingang ginagawa. At ikaw, Michael Reginald, patawarin ka nawa ng Diyos. Dahil hindi kita kilala, at saka wala akong ginawang masama sa'yo. Kung ano ka man, kung iglesia ka man ni Manalo, katoliko ka man, wala naman akong ginawang masama sa inyo. Sinasabi ko lang ang totoo. Salamat sa comment mo ha, Michael Reginald. Pagpalain ka nawa ng Panginoon sa inaharap. Kung maaari, patawarin ka at saka kapagpalain. Kapatid na Kim, salamat ha. Sana naunawaan mo yung aking sagot na kaya ang mga babae sa iglesia hindi nagpapaputol ng buhok. Kasi naniniwala sila sa salita ng Diyos na ang babae, pag mahaba ang buhok, kapurihan niya. Sagrado yun para sa Diyos. Sapagkat ang buhok binigay sa kanya na pinakalampo. Yun. 5-5 na. Nabawi mo 5. 4,000.